Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At eto na nga, magkikwentuhan po tayo sa mga nangyari ho. Alam nyo, grabe ho Alam nyo si VP Sara Duterte simple lang pero rock. Pag siya nagsalita talaga, nawiwindang ang administrasyon. Din, pag si VP Sara, tahimik lang yan. Pagka aasarin mo ng aasarin, ginagalit ng mga ensimada vlogger. Tandaan nyo ito yung mga ensimada vlogger na yan, bayad ho yan. Yang mga yan, bayad ho yan para banatan si VP Sara Duterte. Yan ay na-establish na natin. Na-establish na natin yan kay Makagago, doon sa bungal na nagre-recruit. Kaya sigurado tayo, yung mga ensimada vloggers na yan, lahat yan, bayaran yan. Bayaran yan para lang siraan si VP Sara Duterte. Kaya nga hinihingi nila lagi ang panig ni VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi wala silang content. Importante yung content sa kanila kasi siyempre baka mamaya anak ng tutsa bumawi itong nagbabayad sa amin. Kasi kailangan namin tirahin si VP Sara Duterte hook by crook. Crook o by crook. Hook. Kailangan namin tirahin si VP Sara Duterte kasi yan ang dahilan kaya kami binabayaran. Tama, mali? Kaya lagi silang para silang mga vulture. Alam mo yung vulture? Yung nakaabang na magkamali ka ng konti, basta may sabihin ka, yayariin ka namin. Ganun sila. Yung mga ensimada vlogger na yan, di ba? So, kita mo naman, tahimik si VP Sara Duterte. Biglang nagsalita lang, simple lang ng salita niya. Ginawa na ng istorya ng lahat ng ensimada vlogger. Matik. Alam mo, ito magtataka ka. Dati, puring-puri sila dito. Mga animal yan Ginamit yan si VP Sara Duterte para mai-promote yung kanilang presidente. Anong katunayan yan, Banat Bay? Eto, unang argumento. 2022 campaign. Every time na nagsasalita si Pangulong Duterte na merong isang kandidato na ganito. Tapos, siyempre, mga tao, common sense naman kung sino yung kandidato na yun. Alam na ng lahat yun. Di ba? Sabihin nila, si Marcos, bla bla bla. Etong mga ensimada vlogger, ano ang panangga nila? Kung yan, bakit yung anak niya kasama si Bongbong Marcos? Tama, mali? Di ba? Ibig sabihin, doon pa lang, ginamit na nila si VP Sara Duterte pananggala sa lahat ng kokontra kay Bongbong Marcos during the campaign. Tama, mali? Yeah? Yung palang proof na every time na binabanatan ni VP Sara ni Pangulong Duterte o di kaya ng mga supporter ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos. Alam mo, sabi nila, ganito. Kung gano'n, bakit yung anak niya nandito? Tingnan mo na. Doon pa lang, simpleng-simple. Ginamit na talaga nila si VP Sara Duterte panangga dito sa mga tumututol kay Bongbong Marcos during the campaign. Naintindihan nyo na? Di ba? So doon pa lang kitang-kita mo na manggagamit itong mga ensimada vlogger. Puring-puri sila noon kung totoo yan. Ganun kung totoo yan, bakit kasama ni VP Sara Duterte si Marcos? So, hindi siya yun. Todo sila pagtatanggol dito kay Bongbong Marcos tapos, anyari? Wala, di ba? Nga. Isa lang ibig sabihin nun, mga kababayan. Isa lang ibig sabihin nun. Manggagamit kayong mga animal kayo. Manggagamit kayo. Yung hirit ng hirit dyan, mag-comment ka naman sa agaw sa wine. Kayo na lang mag-vlog. Nagkita-discuss tayo kay VP Sara dito. Hirit kayo ng hirit sa wine. Kayo na lang mag-vlog. Sige na. Sige, magsalita kayo. I-vlog nyo. Sasabihin ko na lang kung anong gusto nyo. Sige na. Nagdi-discuss ako tungkol kay VP Sara tungkol sa unit yung sa wine. Hindi kayo makapagantay. Huwag kayo
na mag-discuss. Sige, tuloy nyo. Ituloy nyo. Sige, antayin ko kayo. Sabihin nyo yung gusto nyo sabihin, tapos sasabihin ko na lang. May mga nagmamagaling eh. Sige na, Go. Sabihin nyo na. Sulat nyo. Sige na. Basahin ko na lang. Antayin ko na lang. Kayo na mag-vlog. Sige na. Asa naman? Ngayon, biglang wala. Kinaiinit nyo ulo ko. Sumisigaw pa ako dito ngayon sa... wine. Anong wine? Wine. Napahiya sa wine. Ginawang waiter. Ano pa? Bakit ka galit? Kasi nagdi-discuss tayo dito. Bigla na lang kung ano hinihirit ninyo. Pwede bang mag-antay? Pwede? Subukan nyo gawin yan sa mga magulang nyo. Yung magulang nyo nagsasalita tungkol sa pag-aaral mo, bigla ang hihirit ng tungkol sa jowa mo. Tama, mali. Easy lang. Anak ng tutsang kalabaw. Masyado kayong kasama sa topic yan, pero pwede bang unahin muna natin to? Okay lang ba? Nakikiusap ako. Okay lang? Ako na lang makikiusap sa inyo. Okay lang ba? Ha? Okay lang? Hindi, baka kasi hindi okay eh. Kung okay lang naman. Okay lang? Pwede ko na ba ituloy? Yang hiya naman ako sa inyo. Tutuloy ko na ba? Gusto nyo, sige, mag-suggest na lang kayo kung anong gusto nyo pag-usapan. Gusto nyo nga tayong ganun vlogger eh. Lahat na lang pinag-uusapan eh. Sige. Sige. Nagbibiro lang po ako. Nilalambing ko lang kayo, ha? Actually, nag-acting lang ako kasi kagahapon, pinapanood ko kasi yung may Stars Pro. Ano yun? Ano ba yung tapos ko na yung Queen of Tears eh. Pinapanood ko na yung My Stars from the Stars. My Love from the Star. Gusto niyo, di ba, iba topic? Ito, bigyan ko kayo ng ibang topic, ha? Korea drama tayo. Pinapanood ko yung Queen of, yung Stars. Tapos ang galing-galing nilang umarte, no? From, tatawa sila, tapos bigla silang iiyak. Di ba? My Love from the Stars. Tapos sinabi ko nga, paano kaya kunwari naging artista ako, no? Paano ko gagawin yun? Nagjo-joke kayo, lalo na yung babae, ang galing ng babae. Kasi yung lalaki, poker face lang eh. Ganun lang eh. Wala lang eh, poker face. Pero yung babae doon, grabe. Di ba? Yung babae talagang ang hilig niya magpa-cute, magpatawa. Tapos biglang, tutulo yung luha. Ang galing Tama, mali. Ang galing, natuwa ako. Kaya sabi ko, susubukan ko kaya yun. Minsan. Hindi, tatry ko lang yung nagpapatawa ka tapos bigla ka magagalit. Yun ang ginawa ko sa inyo ngayon. Ha? Mary Jane, I love you. Grabe naman, may pag I love you. Alam mo, gabi-gabi ako napupuyat sa mga lintik na Korea drama na yan. Ha? Ganda studio mo, Boss Banat. Naku, ilaw lang yan. Hindi studio to ba? Ano lang ito? Dressing room. Patuloy na tayo. Okay na, wala nang hihirit yan, ha? Magaling din si Kim. Si Kim Subyot. Panoorin mo yung Mox yung My Love from the Stars. Ang galing magpatawa. Nakakatuwa yung lalo na yung babae, kengkoy siya. Bilang iiyak, luluha. Biglang galing nung... Hindi, kasi alam mo, eto artist kasi ako ha? Tapos ko na, artist kasi ako. So, pag ako nanood, hindi lang ako yung sumasakay dun sa drama. Tinitingnan ko yung style of acting, tinitingnan ko yung cinematography. Kasi ganun ako artist ako eh. So tinitingnan ko, bakit ba, ito lagi kong tanong, yung nanonood ako ng K-drama. Bakit, pag nanonood ako ng Filipino love story, putang ina, napapamura ko. Gusto kong itulak yung mga boss, yung mga bida, gusto ko itulak. Bilisan nyo naman magsalita. Ayun bang ang bagal ng transition? Mahal kita. Di ba?
Pero pagka kay, di, totoo naman eh. Kasi iniisip ko nga, bias kasi foreigner, kaya foreign, kaya gusto yun. Di ba? Ayaan nyo na yung isa, wag nyo nang pansinin yung isa kong vlog, isa kong kay Topacio, kasi hindi sumasagot si Topacio pambihira sorry naman, tanggalin ko na nga yun. So anyway, so yun lang kaya nga tinitingnan ko yun, kaya naisip ko kagabi sabi ko, try ko kaya mag-acting ng ganun, acting lang ako. Di ba? What do you think? Bakit wala akong wait lang wait, ba't ganun? Wala. Hayaan mo na yun. Okay. So, balik na tayo sa topic. Okay na ba? O gusto nyo, bara-bara na lang ang topic? Ang gulo nyo Gusto nyo, bara-bara na lang ang topic? O balik na tayo sa topic? Ha? Sige, balik na tayo sa topic, Okay lang ba? Sandali, Sandali lang, Titingnan ko muna yung na yun. Ano nang nangyari doon? Sandali, didelete ko lang yun. Baka marami pang pumunta doon Ayun. Ito nga. Wait lang. Delete forever. I'll always love you forever. Yan na. Okay. Balik na tayo. Ito pinag-uusapan nga natin yung unity team, di ba? Sinasabi ko nga sa inyo na si VP Sara Duterte, simple lang pero rock, di ba? Pag bumanat ho siya. Yung sinabi niyang yun, alam mo, malalim ho kasi yun Panoorin natin gusto ko lang ipakita lang ho sa inyo at napaka-importanting symbol. Alam mo, si VP Sara Duterte kasi, hindi po yan gumagawa, nagsasalita o umaaksyon ng walang meaning. Lahat ng ginagawa niya calculated. Ano po kasi yan magkaiba po sila ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, Chawalsi, salamat po. Si Pangulong Duterte parang siya yung bigla-bigla, hindi niya pinaplano yung sinasabi niya, nasa utak lang niya, tapos biglang magsasalita siya, depende sa tanong, depende. Si VP Sara Duterte spontaneous si Pangulong Duterte. Si VP Sara Duterte nag-iisip pag magbibigay ng statement, talagang planado. Anong gagawin? Saan ako a-attend? Hindi, ganun si VP Sara Duterte, ika nga. Okay, magkaiba talaga sila. Kaya ito, naniniwala ako na matindi yung ginawa niyang pahayag sa pamamagitan ng kanyang aksyon. Tandaan ninyo this was the day that the Lord has made. And then, this was the day after, di ba? After noong SMNI siege. KOJC siege. Pagkatapos nung raid na ginawa, yung pang-abuso sa KOJC, ito yung araw na to. Kanya-kanyang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nang tanungin tungkol sa estado ng unity team, ang sagot ni VP Sara, hindi na kami kandidato. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa monumento ni Gato C. Rizal sa Maynila. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa tinawit ang lupang hinirang. Yun na, babago. Sinundan ito ng kontrobersyal na bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Nag-alay din ang Pangulo ng bulaklak sa puntod ng ating pambansang bayani. Kinahapunan, nagtungo si Pangulong Marcos sa Quirino Grandstand para sa Parada ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin muli ng Pangulo ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Ipakita natin sa buong na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating pinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan, at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Dapat din daw magbalik tanaw sa mga ginawang sakripisyo ng ating mga bayani. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala Sino? ang bursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa
upang magkaroon ng kasaninlan. Eto muna. Eto. Dito muna tayo. Bago tayo pumunta kay BP Sara Duterte, napaka-importante ito. Makinig kayo, ha? Makinig kayo na mabuti. Alam mo ba, Araw ng Kalayaan, di ba? Kailan po yun? June 12. Di umano. Bakit June 12? Ipapaliwanag ko sa inyo, ha? Kasi napaka-importante nito. Sinulat ko nga ito para mas may paliwanag ko sa inyo ng maiging-maigi. Kasi medyo meron po kasing ikinapareho yung pagdidiwang ng Araw ng Kalayaan ngayon, etong panahon na to, at nung unang panahon. Okay? Tingnan ninyo yung mga dates na sasabihin ko sa inyo. April 12, nagtipon-tipon yung mga revolusyonaryo. Kasama na dyan si Emilio Jacinto, sila Javier Masangkay, Tolentino, Faustino Manalac. Kasama ho nila si Bonifacio. Nagtipon-tipon ho sila, binuo nila yung revolusyonaryo. Kasama si Bonifacio. Siya ang pinuno niyan. At nung 1896, sumiklab na ang revolusyon. Tandaan niyo, ang sumasakop nito, Espanyol. Spain ang sumasakop sa atin nito. At nung 1897, after 1 year, okay? Kasi December 1897, isipin nyo, 1895, nagsimula yun, April, nag-usap-usap sila, 1896, nagsimula yung revolusyon. December ng 1897, nagkasundo ang mga Kastila at ang revolusyonaryong Pilipino. Nagkaroon sila ng tama na tong geran to. Ang gulo-gulo, sabi nila. Nagkasundo sila at ang isa sa mga napagkasunduan nila, si Aguinaldo ay ipatapon sa Hong Kong at may kasamang bayad. Tingnan nyo, ha? Ito'y may relasyon sa ating nangyayari. So pumayag ang mga revolusyonaryong Pilipino na ipatapon si Aguinaldo doon, tapos binayaran tayo. Maraming binayad sa atin. Danyos, kung ano-ano. Ito malupit. Okay? Pakinggan nyo. Tapos sumiklab nun ang US-Spain War sa Pilipinas. Pagtapon doon, di ba? So, nagkasundo. Sige, tigil na muna yan. Biglang pumunta Amerika sa atin. Sumiklab ngayon yung gera na yon. May 1, 1898, nanalo ang US sa Spain. 1898, May 1. May 1, 1898. Remember that date. Nanalo ang US sa Spain. Ibinalik ng Amerika si Aguinaldo May 19. Tanungin ko kayo, sino ang nagbalik kay Aguinaldo? Amerika. Mula Hong Kong, ibinalik siya sa Pilipinas. At siya ang ginawang presidente. I think you are understanding what is happening now. Ito ho'y nung unang panahon. Ito'y part ng ating kasaysayan. Imagine niyo yun, ha? Part ito ng kasaysayan natin na ang nagluklok kay Aguinaldo bilang presidente ay ang Amerika. Sa katunayan, doon sa mga gabinete ni Aguinaldo, meron pa siyang isang sinamang Amerikanong opisyal na si Colonel Johnson. At dineklara, ito isipin nyo, dineklarang Independence Day kasi ang kasarinlan natin noong June 12, 1898. Si Aguinaldo ang nag-declare niyan. At kasama niya sa mga namumuno ang isang Amerikano. Pero hindi doon natatapos yan. Dito makikita mo na kung gaano kapakailamero ang mga Amerikano. Tama kayo, sounds family, di ba? Sounds familiar, ika nga. Pero, magtataka kayo, hindi kinilala ng kano ng Amerika yung June 12 nating Independence Day. Bakit kanyo?
Kasi gusto namin gawin June 12. Ay, July 12. Ay, July 4 pala. Sorry. July 4. Bakit? Kasabay ng kalayaan nila. So, meron silang celebration ng July 4. Sabi nila, ayaw nila ng June 12. Gusto namin July 4. Ganon sila. Grabe ho. Ganon ho sila diktador. Isipin mo bumalik si Aguinaldo, dinala ng Amerikano si Aguinaldo pabalik para mamuno, pero kailangan may kasamang opisyal namin. Ito yung opisyal, si Johnson, yung Colonel Johnson, isinama sa pamahalaan ni Aguinaldo. Pero, hindi rin kinilala yun ng Amerikano. Nandito pa rin sila. Kaya nga meron tayong American, may labanan tayo sa Amerika eh. Diyan pumasok yung General Luna, kung matatandaan ninyo. Nilabanan ni General Luna Amerika kasi nga nagagalit siya. 'Di ba? Na bakit parang kinokontrol tayo ng Amerika? Akala ko ba lumaya na tayo sa Espanya? Lumaya tayo sa Espanya pero kinontrol naman tayo ng Amerika. Etong importante dito. Parang gano'n na nangyari sa atin ngayon. Alam niyo kung sino nagbalik na ibalik sa... Kasi ginawa ng July 4 yung araw ng kalayaan eh. Kalayaan na ibinigay ng Amerika, na hawak ng Amerika. Binalik lang nung panahon na ni Macapagal. Hindi si Arroyo, Macapagal, yung tatay niya. Binalik sa June 12. Nag-declare na gawin natin June 12. Sa madaling salita po, etong Amerika, talagang mahilig sumausaw sa Pilipinas. Talagang yung interest nila, pinalaya tayo sa Espanya. Yun ang kanilang propaganda, pinalaya tayo sa Espanya. Sa pang-aapi ng Espanya. Pero kinontrol nila tayo at naglagay sila ng presidenteng tuta ng Amerika. Tanungin ko kayo, ano sa tingin ninyo ang sitwasyon ngayon? Tingnan ninyo kasi importante ito eh. Ngayon, ganon din ang sitwasyon. Quote unquote, pinalaya tayo ng Amerika sa tanikala ng mga Chinese. Which is hindi naman, sana kung ganon ang nangyari. Espanya talagang sinakop tayo. Pero ang Chinese, sinakop ba tayo? Hindi. Pero pinalalabas nila na tayo ay parang inander ng China through Duterte, tas palalayain namin kayo. At naglagay sila ng presidente nila. Tama, mali. Ganong kalupit. At sa tingin nyo, papayag sila? Hindi. Kaya nga, noong unang panahon, naglagay sila ng mga opisyal nila. Ngayon, hindi nila pwedeng gawin yun. Di ba? Maglagay ng opisyal nila. Di ba? Kaya ang nilalagay nila ngayon ay yung mga opisyal nila na tuta nila, yung sunod-sunuran. Tulad ni Ganong kalupit yun. Ganon po kalapit yun. Naglagay siya ng mga opisyal ngayon na kung saan ay nakikinig. Di ba may kwento nga ako sa inyo, hindi ko na lang sasabihin. Kwento sa akin ng isang vlogger ito eh. Itong vlogger na to, matindi banat nito sa sa China. Ay, sorry, sa Amerika. So, ang tawag sa kanya, pro-China, sa vlogger na to. Inayaan siya ni isang opisyal doon sa yate ni Andrew. Yate lang. Tapos, dinala niya ng mga babae para talaga mapasunod niya itong vlogger. Inaakit niya ng mga babae. Tapos nandoon mga opisyal din ng mga Amerikano. Pilipino ito na opisyal ng gobyernong ito. Inaya niya itong ngayon magkaaway na sila sa Twitter. Banata na sila ngayon sa Twitter. No? Inaya niya itong vlogger na ito para maging parang propagandist nila for America. Tapos ang kasama doon ay puro mga Amerikano. Tapos may, para maakit ito, habang sila nagiinuman, inaakit sila ng babae.
Hindi ko na lang sasabihin kung sino yan. Bahala kayo. Pero lihiti mo yan, sigurado ako. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, ang lupit. Ang lupit po ng pangyayari natin ngayon. Kasi ano ko ito napag-aralan ko ito nung sa history nung aking kaya binalikan ko. Sabi ko, may pagkakatulad eh. 'Di ba kung mapatandaan ninyo na meron silang sinasabi na ibinenta tayo sa Amerika. Totoo 'yun. Totoo na Amerika na ang nagkontrol sa atin after the Spain. Kinontrol talaga tayo. Lahat ng aspekto ng gobyerno natin kinontrol nila. Kung papansinin nyo nga, even the form of government na meron tayo ngayon, pattern sa gobyerno ng Amerika. Even our constitution and laws are pattern sa konstitusyon ng Amerika. Kaya nga, impluensya ng Amerika sa atin, nandito hanggang ngayon. Nakalaya na tayo supposedly. Napakyo yan ni Duterte. Di ba? Nakalaya na tayo sa pagdidikta nila. Ngayon, naglagay sila ng aginaldo. Tuloy. Pinili naman ni Vice President Sara Duterte na pangunahan ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Sumentro rin sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno ang kanyang mensahe. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Nagbigay din ng reaksyon ng pangalawang Pangulo sa estado ng... Dito, kita ninyo, maganda ditong Una, first statement ni VP Sara Duterte ay yung hindi niya pagsama during the celebration ni PBBM, which is a big thing. Talagang laging nagsasama pagka Independence Day ang Vice President at Presidente. Lalong-lalo na, ito'y magkasama talaga. Ibig sabihin, hindi katulad ni PRRD tsaka ni Leni Robredo, magkahiwalay ng partido, nanalo. Ito talaga unity team. And yet, pinili talaga ni VP Sara Duterte na gawin sa Davao. Parang sinasabi niya sa gobyernong ito, do not mess with my city, Davao. Ito, sa tingin ko, yun yung kanyang statement dito. Hindi niya ginawa kung saan-saan. Kasi tandaan ninyo, usually ginagawa yan sa Cavite, hiwalay-hiwalay yan para kung saan talaga nagkaroon ng supposedly revolutionary movement noong kaya nga nag-declare ng June 12, di ba? So hiwala-hiwala yan. Ngayon, walang kinaugnayan ng Davao. Hindi ko sinasabing hindi parte ang Davao. Pero in yet, doon niya ginawa. Talagang ako sa tingin ko, statement yan. Statement yan na, kasi after nyan, na halos magmarsyalo na. Actually, si Roque nga, ang tawag dyan, marsyalo na hindi dinideclare. Pero parang iminarsyalo ang Davao. Ngayon nga, kasi kami, nakakakuha kami ng info directly sa SMNI, di ba? At directly sa KOJC. Alam nyo, grabe daw ang checkpoint sa Davao ngayon. Grabe daw ang presence ng SWAT para talagang military zone ang Davao ngayon. Sa dami ng nag-checkpoint na pulis, talaga nga naman daw na dati naman, una-una, there is no reason para mag-checkpoint ng bonggang-bongga. Bakit? Ang payapa ng Davao Ang ayos-ayos ng Davao. Wala hong ni isang masasabi mong kaguluhan sa Davao. Isa sa buong mundo nga, isa sa mga city na peaceful ang Davao. Tapos ngayon, kaliwat kanan ng checkpoint. Sino binabantayan nyo? Hindi, di ba? Normal naman to. Kung magulong isang lunsod, bantayan nyo. Checkpoint kayo. Pero dito sa Davao, wala namang, una-una, alam mo, lungkot nga dyan Hindi, ito, walang biro ito Di ba, kunwari ikaw pupunta ka sa isang lugar. Di ba? Kasi usually kami, ako,
sa gabi ko talaga taong gabi ko Dracula ko Ayoko kasi na mainit, ayoko ng So sa gabi talaga ako lumalabas, pero every time sa Davao ako nagpupunta, feeling ko nagbabago yung clock ko. Hindi, walang biro. Pag ako napunta sa Davao, feeling ko nababago yung clock ko kasi ang aga-aga matulog ng tao. Bawal na yung mga restaurant na may inumin. Ang bukas na lang, Waxis. Waxis. Di ba bukas na lang talaga, Waxis? The rest puro. Hindi, mga na lang ang bukas dun, mga fast food, siguro 7-Eleven. Pero grabe ho. Di ba, na-bring up pa nga namin yan kay Basti. Kasi ganun nga katahimik po ang Davao. Di ba? Yung ang Colasas, kami lang ang... Di ba, Madam Sheng Davawenya? Naalala ko, Colasas nun, dito sa Timog, punong-puno ng tao yun. Doon, pinagbuksan pa kami, sarado na. Ganun kalupit di ba? Tapos, lalagyan mo ng kaliwat kanan checkpoint, tapos may pinakita pa sa aming video na... alam mo yung mga unang nakita nating video, akala natin yun lang yung pulis. Hindi pala. Talagang truck yung mga pulis doon na pumunta sa KOJC. Ganon kalala. Kaya nga itong statement ni Madam BP Sara Duterte ay magandang statement ito. Ito ay declaration na huwag niyong guluhin ang city ko. Matino to, maayos to. Eto, nagdeklara. Dito ako nag-celebrate ng independent kasi independent ang city namin. Alam mo, yun ang pinakamatinding doon. Pinakamatinding simbolo. Pagpapahiwatig ng independence ng Wag ang mga Duterte dahil independent ang city namin. We can be a progressive city apart from the national government. Kaya ang ganda ng statement ni Madam dito. Di ba? Ang ganda nung ginawa niyang pagpunta doon at hindi siya sumama sa national government in celebrating Independence Day. Panalo yun. Palakpakan natin si Madam BP Sara. Kanilang unit team ni Pangulong Marcos. Di maikakaila ang lumalalim na alitan ng mga Duterte at Marcos kaugnay ng iba't ibang issue. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then umanang elections nidaog namin. And gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong Ito yung sinasabi niyang unit team, di ba, nung nakaraang eleksyon. Alam mo, kayong mga Ensaymada vlogger, huwag kayong mapikon. Kasi tama naman si Madam BP Sara Duterte that unit team is just during the election. Which is, kasalanan nyo naman. Bakit hindi naging united na ngayon? Ito very effective yung propaganda ninyong mga tanso na ang mga Duterte at Marcos magkasama. Hindi naman totoo yan Alam mo, during the election, sure ako doon. Kasi during the election, ilang beses ko pong nakausap ang ating Pangulong Duterte noon. So, wala talagang Duterte Marcos supposedly. Although, si BP Sara Duterte sumama kay Marcos. Kaya nga, in respect, mula nung sumama si BP Sara Duterte, tumahimik ang ating Pangulong Duterte dahil nandun ang kanyang anak. Ganun ka-respectful si PRRD. Even if ayaw niya kay Marcos, ilang beses niya sinabi, ilang beses nag-apply yan na sekretary, hindi niya kinuha. Tahimik lang siya nung nagkasama na si BP Sara Duterte at si Marcos. In other words, umagri din siya. Somehow sa unit team. Hindi na siya umimik. Tumahimik na lang siya. Sino sumira ng unit team? Hindi, tanungin ko kayo. Sino sumira? Alam niyo kung sino? Si Tamba. Si Tambaluslos ang unang
tinanggal si ganito, napraning eh. Alam mo kung hindi, ewan ko sa totoo lang sabi nga nila, di ba, lagi nilang pinagbibintangan si Marcos ang praning, di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi. Pero yun ang sinasabi nila lagi. Pero sa tingin ko, tingnan din natin si Tamba, ito ang pinakapraning sa praning. Kasi, tandaan ninyo, ang optics o ng camera, importante talaga dyan yung number games dyan eh. Hindi katulad ng Senate, kung magkakaroon man ng kudita, madaling magkaalaman kasi 24 lang kayo eh. Doon sa cameras, grabe kasi dyan eh, ang dami dyan eh. So, dyan eh, biglaan na lang magkakagulatan na nandun na pala sa kanya yung numero doon sa kalaban. Kaya, wala pang usapang ganun. Tinanggal niya na si Gloria. Kasi alam natin malapit si Gloria kay BP. Alam naman natin ang kasaysayan ni BP Sara at saka si Gloria, di ba? Which is, si BP Sara ang naglagay kay Gloria speaker nung panahon ni Alvarez. So para mawalan talaga ng power, to demonstrate power at mawalan ng power si Gloria, kailangan tanggalin ni Romualdez si Gloria doon sa position niya. Tinanggal niya. Nainis siyempre si BP Sara Duterte. Nag-resign siya, di ba? Doon sa Lakas. Sino ba ang boss ngayon sa Lakas? Walang iba kundi si Tamba. And because of that, napraning na siya. Inisa-isa niya na yan. Gumawa na siya ng kung ano-anong step, ika nga. Halimbawa, yung confidential funds. Tingnan nyo kung gaano ka-obvious yung nagamit ng mabilis. Paano hindi magagamit na mabilis? December nyo ibibigay, kailangan maubos yun by January bago matapos ang December. So doon pa lang inoperate na kaagad si BP Sara Duterte. Inoperate na ho siya. Nag-hire na mga vlogger, di ba? Para siraan si BP Sara, which is again, hindi ko na kailangan patunayan dahil napatunayan na natin ng ilang beses yan. Umamin pa nga isa eh. Umamin pa yung isa. Yung isa naman, may lumabas na audio. So alam natin na talagang niraratrato ito si BP Sara Duterte. Praning kasi. Praning kasi yung isa doon, si Tamba. So yun yung dito eh. Yun yung cause kung bakit nawala ang unit team. Kasi kung titingnan ninyo, ilang beses nagka-issue anong sagot ni Marcos? Di Bongbong Marcos sabi niya, there is no reason na ma-impeach. Second, walang reason para mag-resign bilang DepEd Secretary. Di ba? Pahiyang-pahiya nga itong mga tanso vlogger. Kasi itong mga tanso vlogger, hindi naman ang boss nila si Marcos eh. Si Tamba ang boss nila. Si Tamba ang ang pinaka... alam niyo na, naandun ng biyaya ng buhay. Nakakitamba eh. Wala naman kayo dito kay Marcos eh. Kaya nga, lahat na lang ng, dapat mag-resign ka na. Di ba ganun yung mga hayop na yan? Wow. Dapat mag-resign ka na. Wow. Kano ka pa? Tapos ganyan ka. Wow. Dapat mag-resign ka na. Tapos biglang, kita nyo dito mo mapapansin na sino ang nagbabayad dito sa mga animal na to. Pansinin nyo, bakit? Kung ganun ang direksyon ni Marcos, bakit niya tatanggihan na sabihin niya na bakit pagre-resignin? Bakit i-impeach? Ibig sabihin, yung kumpas nitong mga lintik na mga animal at patay gutom na ensimada vlogger, ay hindi nanggagaling kay BBM, kung hindi nanggagaling dito kay Tamba. Yan ang katotohanan. Hindi ko nililigtas dito si Marcos pero kailangan kasi natin maunawaan kasi baka mamaya we are hitting the wrong person to the point, kasi tandaan ninyo, eto yan ganito yan ipapaliwanag ko lang sa inyo. Kung wari ikaw may baril ka, ang bala nito siyam. Laging tandaan ninyo, merong decoy na lalabas dyan para ubusin mo muna yung bala mo sa kanya. Para pag lumabas na yung totoong kalaban, ubus na. Nagigets nyo ibig sabihin? Ganon na mangyayari sa atin kung hindi natin sisiguraduhin kung sino talaga yung nanggugulot, bumabanat. Baka kasi mamaya,
Isipin nyo to, ano naman, eto kaya nga ako sabi ko sa inyo, dapat maging mautak kayo Dahil may mga vlogger dyan, ang direksyon nila, kay Marcos, kay Lisa Marcos. Hindi Una-una wala na yan. After 2028, mahirap na hong tumakbo uli yan. Kahit totoo lang, hindi na ho makaka-retain yan. Hindi ho mananalo yan. Kahit anong gawin mo, pagbalik-baliktarin mo mundo. Pero ang pwede pang, kasi una-una, bawal na sa batas, bawal na sa konstitusyon na tumakbo si Marcos, di ba? Pero ang pinaka, dito, yung Romualdez. Kita nyo yung walang niyang mama na yun? Sorry pasensya na, pero totoo Nung nag-speech, tawan-tawa nga ako dun sa speech niya Talagang pinipilit niyang maging masa kasi alam ng lahat ng tao Walang presidenting o walang politiko na nanalo na hindi makamasa. Kahit may pera ka pa. Di Venecia. Ang daming pera niya, naubos. Si Mitra. Puro mga speaker yan. Popular yan. Mapera yan. Tandaan niyo speaker din sila dati Mga speaker. Ito naman, Senate President, si Villar. Pero kasi, ang Pilipino, hindi talaga Kailangan talaga makamasa. Pag hindi ka makamasa, hindi ka mananalo kahit anong gawin mo. Makino Love, salamat po. Pabati naman ng good morning sa Kalapatids ng Las Vegas. Good morning. So ibig ko sabihin, talaga si Romualdez po ang pumoporma. Kaya nga ngayon pinipilit niyang magtagalog, di ba? Kahit mali-mali na, pinipilit niya talaga. Kasi alam niya na hindi pa pwedeng madaan lang sa pera. Kailangan makuha mo talaga yung masa. Kaya ang ginagawa niya ngayon, as early as now, nag-iikot siya sa probinsya. Namimigay ng ayuda, naka-smile, kunwari, ang bait-bait, di ba? Tingnan niyo. Yun talaga ang pumoporma dito. At yun talaga ang sumira sa unity team. Eto nga Isipin nyo na, ito na-realize ko lang nung isang araw, napaka-importante ito maunawaan natin. May unity team naman talaga Alam niyo kung bakit? Marami silang nalokong Duterte supporter Ano ibig sabihin? Marami silang nabudol na Duterte supporter. As a matter of fact, iilan lang kaming vlogger na Duterte na hindi nagpaloko, hindi nagpabudol. Karamihan ng mga quote-unquote Duterte supporter vloggers napunta din sa unity team Hindi nyo napansin? Di ba? Ang dami dyan. Unity team sila lahat. I won't name names. Iba nga sa kanila, naging official pa Tama, mali. Pero bakit nawala? Kagagawan ba ni BP Sara Duterte? No! Until now, BP Sara Duterte is not hitting directly si Bongbong Marcos. Hindi niya hinihit. Hindi niya binabanatan, hindi siya nagsasalita ng masama. Sino ba? Sino ang sumira dun sa mga vlogger? Sino yung nagpa-realize sa mga Duterte supporter vlogger na napunta sa unity team at ngayon na-realize nila na nabudol sila? Na ako naman ay tawa ng tawa. Alam niyo kung sino nagpa-realize sa kanila? It's not BBM. It's not BP Sara Duterte. Kung hindi yung galaw ni Tamba. Naalala nyo? Si Tamba ang lahat ng gumawa ng gulo na to para ma-divide. Dati nga, united kuno ang Duterte supporter at ang Marcos supporter. United, kuno yan magkano yan magkabati yan, magkaibigan yan Pero nung pinasukan na ni Tamba ng pagiging insecure niya kay BP Sara Duterte, pagiging praning niya kay BP Sara Duterte, ano nangyari? Dahil doon, sinubukan niya sira-sirain, unahin. Tapos, di ba? Pati mga vlogger,
Kaya nga pansinin ninyo, di ba, yung sabi nung bungal na vlogger. O kahit Duterte vlogger, okay yan, basta purihin lang. Oh. Kasi nga alam nga nila na dati namang yung mga yung iba hindi lahat yung iba mga Duterte support vlogger noon, nasa kakampi naman nila dati. Kaya nga pinipilit pa nilang ibalik sa pamagitan ng datong. Pero wala sinira nyo talaga kasalanan nyo yan. Kaya kayong mga Ensaymada vlogger, huwag kayong magalit kay VP Sara Duterte. Yung ale nananahimik, hindi nagsasalita. Kayo, yung amo ninyo, yung nagbabayad sa inyo, yan ang may kasalanan. Kung bakit nawala ang Unitae. Di ba? Kasalanan niya yan. Kung sinakyan niya lang at hindi siya nakipagkontrahan dito kay VP Sara Duterte, hindi sana Unitae pa kayo ngayon. O di sana kami-kami na lang utuli. Kami na lang. Hindi totoo. Ilan lang kami nun Mantakin mo, ilan lang kami lumaban nun. Ilan lang kami Duterte supporter na lumaban nun against Unitae. Ilan lang kami nun di ba? Kaya gusto nyo nga kami saktan Kulang na lang talaga. Sakalin nyo ko batuhin nyo ko. Hindi totoo. Aniwala kayo kung mababasa nyo yung mga message sa akin. Mga email sa akin, di ba? Talagang gusto kong saktan, gusto kong batuhin. Pag nakita daw ako, susuntukin daw ako. Mga ganoon, mga ganyan, mga message sa akin, O ngayon, panay ang yakap. Hindi totoo naman Panay ang yakap nung pagpunta ko nga sa Japan Diba? Yun ang unang-unang sabi sa akin Banat bay, galit na galit kami sa iyo noon, pero mali pala kami. Mapayakap nga Banat bay, pogi ka pala. Sabi ko naman sa inyo Ayaw nyo kasing maniwala Totoo. Di ba? Again hindi ko sinasabing ako lang Hindi ko sinabing ako lang. Iilan lang yung mga talagang Duterte supporter, Duterte vlogger na nanatili kay Pangulong Duterte. Hindi ko ito pinagyayabang. Ang punto ko lamang po dito ay simple. Iilan lang kami, lahat nasa inyo. Supposedly, unity team sana kayo. Supposedly sana, it will be a strong tandem on 2028. Ang problema, may umextra. Nasabi nga ni Romualdez, anong sabi ni Amy? Hindi ka naman Marcos, Romualdez ka naman Yeah? Which is true. Yung amo ninyo ngayon, kayo mga Ensaymada vlogger, hindi naman Marcos yan Isipin nyo to kayong mga Ensaymada vloggers na pinagtatanggol si Bongbong Marcos, pero alam nyo na kumukuha kayo hindi naman kay Marcos At dahil sa paninira nyo kay VP Sara Duterte, ang nasisira, ang napuputukan si Bongbong. Yun ang totoo. Nagigets nyo? Ibig sabihin lang, simpleng-simple lang mga kababayan. Sabi nga in behalf of 5,100 na nanonood sa ang ina mo Jay Guevara ano ka talaga panggulo ka in behalf of 5,100 na nanonood kayo ang may kasalanan, kayong mga Ensaymada vloggers. Tigilan nyo kaya si VP Sara Duterte? Tingnan ninyo. Wala paano nila titigilan? Kailangan may ganun Diba? Wala silang sahod pag hindi nila binanatan si VP Sara Duterte. Tama ba mga kababayan? Tama? Tuloy natin to Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo at pagiging kalihim ng Department of Education. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayan Napaka-importante natin maintindihan yan. Kasi alam nyo,
isa pang issue dito, ito. Ha? Papakita ko tong isang issue na to. Malupit tong issue to. Dahil humihirit dito kanina pa eh. Pag-usapan natin si First Lady. Viral sa social media ang video kung saan nakitang kinuha at ininuman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang wine glass ni Senate President Chis Escudero. Ang reaksyon ng senador, alamin sa report ni Maricela Lili. Ladies and gentlemen, bago pa man magsimula ang tradisyonal na Vandenour o Wine of Honor sa Malacanang kahapon, mukhang game na si First Lady Liza Araneta Marcos na makipag-inuman. Todo smile. Naalala ko talaga nung nasa Guam ako eh. Hindi ko makakalimutan yun. Karanasan ko sa Guam to eh. Meron ako sasakyan doon. Sa Guam, US yun eh. US territory yun eh. So, meron ako sasakyan doon. Meron pinahiram sa akin yung producer ng sasakyan. Nagpunta kami sa isang lugar para uminom. Syempre, wala naman ako alam sa batas, di ba? Basta, uminom lang naman ako. Isang bote lang naman. Kaya lang, mabilis po kasi talaga akong malasing. Kasi hindi naman sa malasing, pero yung kasi siyempre hindi ako nanginginom eh. Hindi ako nanginginom. Ano ako eh, yung tipong pag uminom siguro once every 3 months, gano'n. Gano'n ako uminom eh. So siyempre, yung alcohol tolerance ko talagang konti lang, medyo naka-smile ka na, gano'n. Alala ko na nag-drive ako, naka-smile ako eh. Tapos iniilawan na ako ng pulis sa kabila. Sa kabila nga naman siya. Sabi ko, anak ng weteng. Ano bang ginagawa ko? Pumunta na ako ng hotel. Buti hindi niya ako nasundan ng hotel. Tapos naikwento ko dun sa kaibigan ko. Sabi niya, bakit ka naman inilaw? Ewan ko, hindi ko alam eh. Kasi nakangiti ka. Sabi ko, bakit? Anong masama sa nakangiti? Kasi pagka nakainom, yung tipsy, medyo nakangiti ka na. Ganon. Naalala ko lang kasi biglang si Madam si Madam Lisa dito, naka-smile na siya eh. Todo na smile eh. So, hindi ko alam kung nakainom na siya dito o excited na siyang uminom. Panoorin niyo to ito eksena. Kasi yung mga napapanood nating video, medyo putol yun. Ito yung mahabang video. Matapos salubungin ang mga dumarating na miyembro ng Diplomatic Corps, dumiretso na sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ceremonial Hall kung saan nag-aabang ang mga panauhin. Dito nakuna ng viral moment ng First Lady. Sa sunod kasing tagpo, nilapitan niya sa Senate President Chis Escudero. Kinuha ang kanyang wine glass, sabay inom. Alam mo, nung una, akala ko, yung unang video na nakita ko sa TikTok, wala namang masama. Kasi sabi ko, alak niya yun. Ipinahawak niya kay Chis Escudero. Ano ba namang masama doon? Yung pala, alak pala ni Chis Escudero talaga yun. Tapos nakatayo siya doon. Tapos biglang kinuha ni First Lady ni Liza Marcos sa loob-loob ko. Patay ka. Hindi yung reaction ni Chis Escudero ang gusto kong malaman. Ang reaction ni Heart Evangelista. Ngayon, totoo naman eh, di ba? Ano kaya ang reaction ni Heart Evangelista dito? Would she be proud of her husband? Would she make jelly? At dahil bakit meron kang ibang... kasi alam nyo ito Gusto nyo malaman ang reaction ko? Gusto nyo malaman? Ay, nako. Sige, basa. Babasahin ko kasi sinulat ko yan eh. Wait lang Sinulat ko yung reaction ko dyan eh. Ito. Wait lang. Sabi ng Kapitulo 3, sabi dito, versikulo 1, teka muna, miss, huwag ka nang sumama, inumang magdamag, naabot hanggang umaga, daig pa ang gayuma, tatama sa kanila,
Kaya please lang, mag-isip-isip ka muna. Kasi may alak, may balak. Magsisilabasan ang mga banyak. Yan po sino komanda niyan? Skastakli, okay? Teka muna, miss. Huwag ka nang sumama. Sinasigurado kong ikaw'y mapapahamak. Versikulo 2. Basta may alak, may balak. Yun talagang reaction ko dun sabi ko. Ano kayang balak ni Madam Lisa dito? Di ba? Ano kayang balak ni Lisa Marcos dito kay... Hindi, kasi yan ang importante nating tanungin. Di ba? Kasi gusto nyo malaman yung malalim na opinion ko dito. Yan po ang aking malalim na opinion. Pag may alak, may balak. Ano kaya ang balak ni Lisa Marcos kay Chis Escudero? Number 1. Hindi, ito'y simbolo. Higa nga Number 1. Balak niya bang kontrolin ang Senado? Nako. Balak niya bang diktahan ang Senado at sabihin na you are not when somebody approach you and use my name, don't believe him and fire him, ganon. Okay, or number 3, baka naman talagang napagkamalang lang mukhang waiter si Escudero. Ano sa tingin nyo? Hindi kasi feeling ko, eto. Kaya nga natin bibilug-bilugan yan ala Jojo de Guzman. Bilugan natin. Bilugan nyo. Kita nyo. Nakita nyo? Ano ma-obserba nyo sa picture? Para maintindihan natin, ano ma-obserba nyo sa picture? Si Madam Lisa, maliit. Totoo. Ano ngayon kung maliit? Si Chis Escudero, matangkad. Ano ngayon kung matangkad si Chis Escudero? Pagdaan ni Madam Lisa Marcos, hindi niya nakita si Chis Escudero. Yung leeg lang ni Chis Escudero nakita niya. Mahaba-haba yung leeg. Kita niyo yung leeg ni Chis Escudero, mahaba-haba. Tuloy-tuloy ng lakad si Madam, sabi niya. Alak, nakita ko. Ay, alak. Gakina. Kinuha niya yung alak. Tingnan nyo ha. Baka kala nyo nagloloko ko. Tingnan nyo. Panoorin ninyo ha. Pero kinuha ang kanyang wine glass sabay. Parang hindi niya nakita tingnan nyo. Dito nakuna ng viral moment ng first dire-diretso siya Sa sunod kasing tagpo, nilapitan niya sa Senate President Chis Escudero. Kinuha ang kanyang wine glass, sabay inom. Tapos binitawan. Inilaman niya ang baso sa senador na tila natatawa lang sa nangyari. Matapos nito, hindi niya binate. Napansin niyo kasi tandaan niyo Senate President yan. Senate President yan. Pagka namatay ang Vice Presidente at ang Presidente, Senate President ang papalit. Di ba? Senate President yan. Bakit hindi napansin? Hindi niyo kinuha yung alak, uminom, binalik, umalis. Hindi niya na-recognize. Feeling ko yun hindi niya na-recognize. Kaya nga, ito ang tanong. Ano kaya ang reaction ni Heart Evangelista dyan? Ano kaya? Babe, do you look like a waiter? Siguro. Alam nyo kung bakit? May sumunod na eksena. Tandaan ninyo, importante pag kayo nag-i-interpret. Titingnan mo yung context. Galing sa labas, kinuha, uminom, ibinalik. Tingnan nyo yung susunod. Bumati ang First Lady sa ibang guests. At bumati yung First Lady sa ibang guests. Kay Chis, hindi. Tingnan nyo pa. Makikitang inabutan din siya ng sarili niyang wine glass. Inabutan siya ng waiter ng wine glass niya. Okay? Yun na yung nagabot. Siguro, doon pa lang sa simula, humihingi na siya ng wine glass. Pengi akong wine glass. Sabi niya siguro, can I have wine glass, please? Kaya lang,
Sabi nung ma'am, wait lang po kasi may mga ambassador pa po, mga kakamay sa inyo. After po ibibigay. Okay. Hindi kamay-kamay, nakasmile lang siya. Ang tagal naman ng kamayan yan, ng inang yan. Ang tagal ng kamayan. So, pagkakamay, tapos na, di ba? Oh, tapos, ayun na yung wine ko. Kinuha niya yung wine. Cheese, ininom. Tapos binalik na. Tapos, hindi niya binati niya iba. Ibig sabihin, hindi siya masungit. Binati niya iba eh. Hello. Ay, ito pala yung wine ko. Sabi, kinuha niya yung wine. Ito pala, hindi pala yun. So, feeling ko talaga na pagkamalan niya si Cheese Escuderong waiter. Hindi feeling ko lang naman. Ay, maaring mali ako. Totoo yun. Yun ang feeling ko dito eh. Naging usap-usapan sa social media ang ginawa ng First Lady kay Cheese Escudero, hindi niya alam kung iinumin niya o hindi iinumin yung... Tingnan niyo, nag-isip siya, ano kaya? Iinumin ko kaya ito? Tingnan niya. Panoorin niyo. Naging usap-usapan sa social media. Tinignan niya yung... Ang ubos na. Ano to? May lipstick. Siguro. Ang tagal niya dyan, nakatulala siya dyan. Pinitingnan niya. Ano ba to? Naku! Media ang ginawa ng First Lady kay Escudero. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Para sa ibang netizens, tila naging waiter ang senador. May iba na... So, ayun na ho yung eksena doon. Ngayon, anong makabuluhan makukuha natin dito? Totoo lang, makabuluhan? Wala naman eh. Hindi ko nga alam ba't kailangan pag-diskusyonan natin to eh. Ininom ba niya? Yon. Actually, yan ang tanong ko sa kanya. Kasi sinasabi ni Cheese Escudero dito, I'm just being a gentleman. No, sir. Senator Cheese Escudero, I disagree. You are not being gentleman. Hindi mo naman inabot sa kanya yung beer, yung alak eh. Hindi mo, ma'am, do you want? Hindi naman ganun eh. Hawak mo, dinampot sa'yo. So, to say na you're just being gentleman, it's not true. Huwag tayo maglukuhan. Ikaw naman, Cheese Escudero. Magpapalusot ka lang kay Heart Evangelista, dinamay mo pa kami. Kuwang-kuwa sa video eh. Hindi, totoo naman, kuwang-kuwa sa video. Tama, mali. Diba? Kuwang-kuwa sa video eh, na kinuha lang sa kanya, hawak niya, tapos kinuha sa kanya eh. Alin dun yung gentleman? Hindi, kasi yun ang palusot niya eh. I'm just being gentleman to the First Lady. Hindi mo naman hinanda yun para iabot sa First Lady. Huwag naman tayo maglokohan, nga? Alam ko senador ka, pero pagdating sa palusutan, sa asawa, medyo mahina ka pa. Delikado yan. Mag-aral-aral ka. Baka mamaya magalit si Heart at mapuno siya. Alam mo, SMNI, pwede ho ba? Boss Dada, kung nandiyan kayo, Coach Oli, pwede ba sabihan yung SMNI, interview naman natin si Heart Evangelista? Alamin natin ang panig niya. Panig talaga, anak ng tutsa. Hindi, alam mo kaya hindi ko dinidiscuss itong hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin kasi wala naman sa isa ito. Kasi ano ba napatunayan nito? Dito to, ano bang napatunayan ng video na to? Manginginom si First Lady? Alam naman natin yan eh. Waiter si Cheese. Yan, di natin alam yan, no? Lasinggera. Kasi una-una, wala lang. Huwag naman tayo magpaka-plastic. Alam nyo, mga kababayan, kasi sanay ako sa ganyan, yung ganyang klaseng mga gathering. Talagang yung mga politiko na yan, malakas uminom yung mga yan. Oo, malakas po uminom yung mga yan. Akala nyo lang na parang ang bait-bait nila, tinutino nila. Hindi, malakas po sila uminom, lalo na pag sila na lang. Diba? Naalala nyo yung video ng mga senador, kumakanta-kanta pa sila. Masaya pa si Subiri dun eh. Yung, you got a friend, ganun-ganun pa sila. Sa tingin nyo, hindi mga nakainom yun? Mga nakainom na yun.
It has nothing to do with running the country. Hindi, ako lang yun lang naman sa akin. Parang, di lasinggero sila. Lahat naman sila lasinggero eh. No, alam mo si Pangulong Duterte dati umiinom din yun malakas din uminom yun. Sinabi nga lang niya na tinigil niya na kasi pinagbawal ng doktor niya. Yun ang totoo. Hoy! In behalf of my 5,200 viewers, baka naman pwede mag-like kayo. Kailangan ba talagang i-announce yan, Banat Bay? Hindi, gumagaya lang ako. In behalf of my 5,000 viewers, di ba may mga ganun-ganun kasi. Siyang September ba yun? Salamat po. Importante yun kasi pinaliwanag nila sa akin. Ganito kasi yan eh. Ito ang sinusundan ng Pilipinas. Ito ang ganito. Sabi ko, pagka ito talaga Alam mo, ito ganito sila katindi. To the point, naglalaban silang dalawa. May mga cases si Roque na ang abogado niya ito at may cases si Topacio na ang client niya ito, tas ito yung client niya na naglalaban. Sa sobrang gagaling nga nila, nasa top sila yung kinukuha ng mga big client. Sa tatawa nga sila, siyempre magkaibigan sila, di ba? Magkakilala sila. Pareho silang ng SMNI. O nagkakasama pa sila. Tapos this time, magkasama pa kami. Nagtatawa lang sila kasi ang tindi nung nila, yung argumento nila, nakakatuwa. Sobrang sabi ko, talino nito. Ang sarap kunin itong mga to. Kaya alam niyo, natawa nga ako nung sinasabi ng iba na makukulong ka na, Banat Bay, sa libel mo. Natawa ako ng tawa eh. Di tawa talaga ako ng tawa. Walang biro. Kasi tinanong ko yung sabi, antayin mo ang balik natin. Yun lang sagot sa akin. Antayin mo ang balik natin sa kanila. Pag tayong bumalik. Kasi ganito yan. In example sa. Hindi ko na lang pwedeng i-detail kasi baka mamaya strategy nila yon sa Ganito yan. Dito, ganito. Ito, ginawang mali. Tinatawanan nga nila yung abogado ni Trillanes. Sabi ko. Sino ba abogado niyan? Kasi mali-mali talaga. Pati yung paggawa. Pangalan ko na lang mali pa. Address na lang mali pa. Lahat talaga mali. Kaya nga sabi na, wala yan. Gusto lang talaga niyan, i-discuss siya para maging relevant pa siya. At nakakuha ng info si Roque na napag-utusan daw, di umano, si Trillanes para magkaroon ng takot yung iba mga vloggers. Kasi siyempre, si Banat Bay nga, kinasuhan, kayo pa kaya? Ganon. Sabi ko, subukan nila. Banateros, hindi natatakot yan. Kita mo nga si Jay Guevara, napakabastos ng bunganga niyang animal na yan. Di ba? Talagang nilabas niya yung audio na nagpapatunay na yung mga katulad ng mga nagdumadalaw dito na mga bayaran yan. Diba? Hindi, ito. May audio eh. May ebidensya. Sila may ebidensya. Isipin nyo to ha. Isipin nyo to. Yung akusasyon nila sa akin na may anak. Asa na? Yan hihingi ko, di ba? Patunayan ninyo. Bababa ko tong channel. Patunayan nyo may anak ako. Sige. Gusto nyo i-DNA pa natin eh. Siya, tsaka ako. Pero pakilala nyo muna ako dun sa babae ha. At saka pwede ba, kung maghahanap naman kayo ng babae yung maganda para kung sakasakali, pwede ko talagang anakan. Hindi, yung totoo ha. Walang biro. Kasi pambira sinabi nyo na rin yung mga inanakan ko, gandahan nyo naman. At saka tirahin ko na talaga. Hindi. Tama na ugali. yung alam mo yung out of nowhere eh. May inanakan. Ang tagal ko nang walang magkakaanak ako. Paano pa? Yung bang gano'n na parang yung pinakamalayong bagay na ang tagal ko nang walang ang pinakahuli ko pa ata, college pa. Oo, walang biro. Hindi pa nga. Ito, naalala ko to na. Ayoko na magsalita. Hindi naman kayo maniniwala eh.
Pero yung ex ko, yung dalawa kong ex, walang nangyari sa amin. Ganun ako Kasi sabi ko talaga noon, ito walang biro ito. Ang sabi ko noon, hindi ko gagawin to nang walang wedding ring. Yun ang totoo. Titigan lang, ganun. Tigang na ba? Oo, grabe. Wala na talaga, wala na. Matuloy. Di ba? Ano pa? Taba. Pakita natin yung picture. Yan daw ang nakakulong. Okay. Smile lang, todo. Nakakulong kaya to, nakainom. Neil Borse, salamat po. Thank you very much. Shane September, salamat po. Hindi ko alam kung nakakulong ito o nakainom. Bakit kanyo? Nakasmile eh. Parang si First Lady. Naka-smile. Diba? Nakainom Serbanat, hindi yan nakakulong. Hindi makikita mo nga dito eh. Yan wala ba? Asan na yung papansin na vlogger? Nandiyan pa? Siguro, inggit na inggit yun. Hindi kasi alam mo kawawa. Naawa rin ako sa kanila. Hindi ako alam biro. Naawa ako personally sa mga Ensimada vlogger. Kasi kahit anong gawin nila, hindi dumadami yung viewers nila kahit puro mga troll na. Naawa ko talaga sa kanila. Tapos, pag pinanood mo talaga, grabe yung Ito kung magaling talaga kayo, bakit hanggang ngayon nagre-recruit pa rin yung amo nyo? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi kayo sapat. Yun ang totoo. Hindi kayo sapat. Kaya nagre-recruit pa siya. Sampal sa inyo yun. Hindi. Kasi you are not doing your job. Kaya kailangan niya pang mag-recruit na marami pang vlogger. Diba? Kung sapat na kasi kayo, hindi na magre-recruit yan. Bakit? Sayang pera. Kaya lang problema. Wala ko napapala sa mga vlogger ko. Mantakin mo Kesa na umangat si Tamba, pabagsak ng pabagsak. Diba? Paano naman kasi? Yung mga vlogger niya, ang bubo talaga. Alam mo, ayoko talaga manlait pero sagad sa kabubuhan. Sagad sa kabubuhan po talaga. Yung nila, yung analysis nila, pang tanga. Hindi ko nga alam talaga bang sadyang sila po ay pinanganak na kulang sa bitamina. At sabi nga laging sinasabi to ni Boss Dada, sana pinutok na lang kayo sa banyo. Sa inodoro, di ba? Kasi sayang sayang. Sayang yung katawan. Walang laman. Parang gano'n, alam mo yung pagka ang taba-taba ng crab, kunwari, pagbukas mo, walang laman yung utak ko. Walang taba, wala. Walang sustansya, di ba? Ay, sayang talaga. Oo, puro ampaw. Walang biro, puro ampaw talaga. Ito, panoorin pa natin to Ito. Kasi nakakaligtaan na natin di ba? Congratulations bagong Pilipinas. Ininasura ng Korte sa Leyte ang drug case laban kay Kerwin Espinosa. Ayon sa Baybay Leyte RTC Branch 14. Bagong Pilipinas, bagong laya. Ayun, bagong laya. Sapat ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay Espinosa. Gayon din, laban sa mga kapwa niya akusadong sina Marcel. Sasabihin na naman ng ibang mga Ensimada, separate naman ang executive from the judicial. Di sige, bahala kayo. Separate naman yan, kaya ganito. Hindi kasi na nakikita yung bigger picture. Bakit noong mga panahon noon, malalakas ang loob ng mga, not this particular, I'm not pointing on this particular judge. Bakit malalakas ang mga officer of the court noon? Kasi alam nilang meron silang Duterte. Ngayon, mas madali na
Again, I'm not saying on this particular instance, hindi ko sinasabi nitong particular na judge na to, particular prosecutor na ito, ganito. Pero ito ang general thing ngayon na naririnig ko sa mga ilang kapulisan. Kasi ngayon, ito na yung pagkakataon mo lumaya. Ito yung panahon na yun. Bakit kanyo? Hindi ho nagbibigay ng statement ang presidente tungkol sa ganyan. Kasi kung maaalala nyo nun, ang Pangulong Duterte nagbigay ng ganyan na statement. Kayong mga judge, huwag kayong magpabayad. Naalala nyo nun? Nagbigay siya ng statement kasi huwag kayong maglukuhan. Etong mga, not particular this person, etong mga parte ng mga kartel, madaming pera yan. Milyon, wala yan. Pinambababae lang nila yung milyon. As in, wala ho, hindi, it's not a question. Naalala nyo, di ba? Yun yung sa ano, di ba, Colombia, yung kartel doon. Ultimo ngang pinanggagatong na nila yung pera. Sa sobrang dami ng pera, hindi nila alam kung saan dadalhin. Ibinabaon na nila sa lupa. Ganong katindi yun. Di ba po? Ibig sabihin, talagang sobrang daming pera nila. Kaya they can buy anyone at any time except pag ang presidente ay matikas. Katulad ni Pangulong Duterte nun. Kaya nga nagbigay ng statement si Pangulong Duterte nun, di ba? Na walang huwag kayong magpapabayad. Pag kayo nalaman ko nagpabayad, kayo ang sisiguraduhin kung Ganun si Pangulong Duterte, di ba? O, yung kay Paulo Escobar, yan. Alam mo, yung kay Paulo Escobar, yung kay Escobar na yan yung Pablo Escobar. Yung kay Pablo Escobar na yan, yan po ay simbolo na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Di ba ho? Sabi nga nila, narco state na tayo ngayon. Totoo naman, Marcos state. Tayo ngayon, di ba? Totoo naman, na ganyan talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya matatakot talaga yung mga judge. Kasi hindi lang financially malakas ang mga drug cartel, Ang mga drug cartel po, kaya nilang manakot. Kaya nilang manakot na mga huwes at hindi ho lahat ng huwes i-risk ang kanilang buhay para lang makapagdesisyon sila ng para sa bayan. They won't. Especially if they know na, tangina, maiipit ako dito. Hihingi ako ng security sa pulis, hindi naman ibibigay sa akin. Pati yung ilang pulis kasangkot. Paano ako lalaban dito? Hayaan ko na lang, pikit mata na lang po ako. Tapos hindi ko sinasabing si Pangulong Marcos ay protector, pero hindi ko kasi siya nagbibigay ng strong statement. Di ba? Siyempre, kung ikaw doon ka titingin. Ngayon, nung panahon ni Duterte, ganun eto presidente namin, yari kayo, papatayin kayo lahat. Matapang to. Kaya matapang din kami. Kaya yung mga nasa baba, matatapang din. Ngayon, laya na. Di ba? Yan ang bagong Pilipinas. Adorco, Jose Antipuesto, Alfred Batistis, at Brian Anthony Zaldivar. Pinababalik na rin ang... nauna na dyan. Ito, abangan nyo pa. Nauna na dyan si De Lima. Ito, may isa pang big personality na makakalaya ngayon. Grabe ho yun. Para lang, ayoko na lang banggitin, pero may nagsabi na sa akin ito, makakalaya ito para makuha nila yung Mindanao. Naku po. 600,000 pesos na piyansang ibinayad ni Espinosa. May kinakaharap pa ring mga kasong money laundering si Espinosa sa Pasay. Bagamat nakapagpiyansa siya, binuhay din ng Court of Appeals ang dalawa pang kaso ni Espinosa kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. Nako. Ay, nako. Wala. Kaya nga alam mo, dapat hindi natin mapalagpas tong mga issue na to kasi nangyayari dahil sa ito po ay nakakaligtaan na ho ng ng mamamayang Pilipino dahil nakakonsentrate sa dapat ho tayo maging aware ho tayo kasi alam nyo minsan
yung mga Pilipino, minsan lalo na mga netizen, may tendency kung ano yung sikat na topic, yun lang ang pinanunood. Kaya tuloy na ito, isang araw pa ito nakaligtaan ito Kaya nga sabi ko, kahit isang araw to, di-discuss ko ito kasi ganito talaga tandaan niyo. Hindi ko inaakusahan to si yang tao na yan. Pero pag ang mga leader nakakalaya, matindi ang consequence nito. Ano ibig sabihin ko? Marami hong mangyayaring hindi maganda. Marami hong pwedeng tandaan nyo leader ito So ibig sabihin, yung mga galamay nito, makakagalaw na uli, malaya na uling magtatrabaho. Kaya nga sunod-sunod ngayon Alam mo ito, tinan mo to panoorin nyo to. Grabe ito. Samantala, tinangkang sunugin ng riding in tandem ang isang tindahan sa Cebu City. Ang krimen nakuhanan pa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Biglang huminto sa labas ng isang clothing shop sa Salinas Drive, Lahog, Cebu City ang motorsiklong ito alas 2 ng madaling araw noong nakaraang Huwebes. Biglang bumaba ang angkas na may bote. Binuksan niya ito at inihulog sa loob ng gate ng establishmento. Umalis ito at muling bumalik at may inihulog ulit sa loob ng gate. Maya-maya, biglang nagliyab ang establishmento. Ang laman pala ng bote, gasolina. Agad lumapit ang isang lalaking nakapansin ng sunog. Sinubukan niyang pigilan ng apoy gamit ang fire extinguisher pero hindi ito gumana. Hindi gumana, hindi lang niya mabuksan. Kaya dapat alam natin yan yung twist. Ganyan yan meron yan Meron yan sa elevator twist, tapos pull, tapos 'di ba? May ganyan tutok mo muna bago mo ipindutin. Hindi lang niya napagana. Napadaan din sa lugar ang mga kawani ng Cebu City Hall na sakay ng truck. Sinubukan nilang apulahin ang sunog gamit ang tubig mula sa dala nilang maliit na bote. Kasalanan na naman yan ng presidente. Wag kang tanga. Wala tayong sinasabing kasalanan ng presidente. May sinabi ako. Nangungunahan mo, nanonood ka dito, pero ikaw na lang mag-vlog. Wala pala makikinig sa'yo. Ang sinasabi natin dito, simpleng-simple lang naman po. Ganito na ang sitwasyon ng ating bansa. Bumalik na naman tayo doon sa nakaraang problema natin ng criminality. Dati, tahimik na, mapayapa na, safety na mga tao natin. Bumalik na naman tayo. Bakit to? Ang resulta niyan, tandaan ninyo, karamihan ng crimes na nangyayari sa Pilipinas, it's either yan po ay nanggagaling sa droga, nagkakaproblema sa bayaran, o di kaya sa negosyo, medyo nagkakaanuhan. Mahirap pong pigilan yan kung ang atensyon ng gobyerno natin ngayon ay hindi po para sa peace and order. Kasi whether you like it or not, ang Pilipinas po ay talaga namang sobrang malaki ang populasyon. Dahil malaki ang populasyon, may tendency talagang magulo. At the same time, dahil sa sobrang laki ng populasyon, matindi ang kahirapan. Pag matindi ang kahirapan, ang tao tumatakbo minsan o kadalasan sa mga easy way na makakuha ng pera. Kaya dapat yung radical problem ay kailangan mo ng isang radical solution. Hindi pwedeng papanjing-banjing lang. At alam naman natin, kaya naging effective si Pangulong Duterte noon. Dahil si Pangulong Duterte noon, peace and order ang kanyang focus. Yan ang focus niya peace and order. Ngayon, ano focus? KOJC. Tsaka si Pastor Kibuloy. Lahat ng puwersa ng gobyerno ilusob kay Pastor Kibuloy. Hindi, totoo naman di ba? Kung dyan sana nila nilagay sa mga probinsyang isa nga nakakita ng ang ayos-ayos ng Davao, ang tahimik ng Davao, punong-puno ng pulis, punong-puno ng checkpoint. Ang
ayos ng Davao, maganda pagpapatakbo doon. Tinanggal yung mga pulis, pinalitan ng mga taga Maynilang walang alam sa Davao. Tama, mali. Di ba? Tapos sasabihin nyo, huwag nyo isisi yan kay Marcos. Bakit? Ako ba leader ng PNP? Ako ba magdi-decide ng kung saan ilalagay ang mga PNP? Hindi, tanungin lang kita. Sino magdi-decide? Sino bang ang pinaka-pinuno ng PNP aside from the PNP chief? Si Secretary Abalos, di ba? After Secretary Abalos, sino? Kaya natin pinupo na ito. Hindi natin sinasabing sinisisi natin si Pangulong Marcos. Pinupo na natin ito para mapansin ni Pangulong Marcos na, Mr. President, yung mga tauhan mo, puro pamumuliti ka inaatupag. Yung mga sekretary mo, puro pamumuliti ka inaatupag. Puro si Pastor Kibuloy ang gustong ipitin at saka si Pangulong Duterte. Tama, mali. Di ba? Wag ako kasi alam mo, ako nga, dami nga nag-aano sa akin na kesyo daw, ba't di ko tinitira si Marcos directly? Kasi nga, I understand yung hierarchy ng gobyerno natin. At ako, I'm still hoping, very optimistic na tao ako. I'm still hoping na sana mapansin ni Pangulong Marcos itong mga to at alam mo yun, sana mapansin din ni PNP Chief ito, ni PNP Chief Marbil na, Sir, damihan ninyo na ang pulis sa karsada. Ang gulo-gulo na. Tila yung ibang pulis busy sa mag-escort sa mga Chinese. Diba? Yun ang totoo eh. Ano yun ako? Nangalampag pa sila sa gate para abisuan ng tao sa loob. Naapula lang ang sunog matapos magpahiram ng fire extinguisher ang katabing establishmento. It was really intentional. So immediately we coordinated with the PNP, specifically the Mabolo Police Station, para makuha yung identity ng mga suspects, Kung wala yung intervention, malamang malaking sunog ang mangyayari noon. May tinitingnan ng motibo sa panununog. Hindi natin alam, maybe competition sa business or personal grudge or So yun na nga sinasabi natin, whatever the reason is, kung maraming checkpoint na inilalagay sa mga lugar, sigurado kahit papaano mababawasan yan. Kaya lang kasi lahat ng checkpoint nasa Davao. Busy sila sa Davao, kaya wag yun ang pansinin, ha. Kawawa naman kasi ano gusto nyo lahat? Hindi pwede, Davao lang muna. Davao ang pinakamagulo eh. Ay nako. Pag-usapan natin ng Pogo. Alam nyo kasi itong Pogo na to, dun sa Porac, Pampanga na yan, may nakitang uniforme ng China, di ba? Diniscuss natin kahapon. At dahil doon sa diniscuss natin, merong isang nag-analyze na Dr. Ruet, doktor ba yun? Tama ba yun? Pagkaalala ko. Na sinasabi niya na may nakita siyang patch na hindi ho galing sa China. Galing ho sa Amerika. Tapos may nag-message sa akin. Tapos ginugel ko din po. At ito ho yung patch na yan. Ayan, makikita ninyo. Ito po yung patch na mabibili mo, Army Division ng Amerika, mabibili mo yan online. Yung patch na yan, yung sinasabi nilang uhaw na eagle. Hindi. Screaming eagle yan, ha? Kaya nakabuka bibig yan. Hindi dahil sa naghahanap ng uod yan, pero screaming eagle daw ang tawag dyan, airborne. May price pa nga, kaya nga nabibili lang. Ibig sabihin, not necessary na yan po ay totoong galing China yung uniforme. Parang ang dating lang po talaga nito ay para takutin o galitin ng mga Pilipino sa China. Okay. Paano mo naman nasabi yan, Banat Bay? Kasi panoorin nyo to. Meron ng malalang nangyayari sa mga Pogo.
kung yung kwento nila, yung script nila na may Chinese spy sa loob ng mga pogo. Di ba very, very alarming siya, very supposedly malala na tayo, ibig sabihin. Tama, mali. Kasi yun ang pinalalabas nila eh. May mga Chinese militia, Chinese spy na nandyan sa loob ng pogo. Di ba? Hindi pala militia, spy. Pogo, ano pala, spy pala. Diba? Yung packaging nila eh. May mga Chinese na spy na sa loob ng pogo. Pero magtataka ka, bakit hanggang ngayon, ayaw pa nilang iban ang pogo? Anong purpose nila? Na-realize na pala nilang malala na ito eh. Bakit pa hindi nila maiban-ban itong mga pogo na to? Diba? Ay, panoorin nyo to ha. Ito. Matatawa ka talaga eh, sabi ko. Ay nako, walang kwenta talaga. Wait lang ha. Ayan. Ito yun eh. Oh. Yan yung nakita. Oh. Ito yun. Oh. Yan. Di ba? Oh. So, papakita lang natin. Ito, panoorin. Kumpirmadong lehitimong Chinese Army uniforms ang mga nasamsam sa Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero mga luma na. Marami ring dating legal na pogo ang naging scam farm nang matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi pa nangangalahati ang Presidential Anti-Crime Commission sa paggalugad sa mga gusali sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero libu-libong computer nang nababawi at patuloy pang dumarami ang mga nababawing ebidensya. Kabilang sa mga pinakaagaw atensyon sa mga yan, ang mga iba't ibang umano'y Chinese military uniform. Sa pakipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community, lumalabas na lehitimong uniforme mga ito ng Chinese Liberation Army, pero luma na. Sa ngayon, wala pa naman daw malinaw na ebidensya ng pang-ESPN na gaganap sa mga Pogo Hub na ito. Pwedeng may isang veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Nasa temporary detention facility sa Pasay ang mahigit 100 nahuling Pogo workers. Maraming nasampahan ng reklamong paglabag sa mga panuntunan ng immigration. Pero hindi sa kanila nagtatapos ang pananagutan dahil sasampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot mula sa mga manager, mga nantotorture at hanggang sa beneficial owner. Sa pagtaya ng PAOK, marami sa mahigit 4 kinansilang internet gaming license sa mga Pogo, naging mga scam farm na. Sa huling bilang nila, base sa listahan binigay ng PAGCOR na biniwian ng lisensya, 58 ang aktibong scam farm, pero mas malamang na mas marami pang bilang na ito. Pinakamarami sa Metro Manila, Central at Southern Luzon. The number of scam farms that are operating out there could be anywhere between as low as 58 to as high as 402. Siguro the median number would be 300. Now, nasaan po sila? Nagkalat po sila, but they're all over the country. Pero sagot nga ba sa problema ang pagbabawal ng tuluyan sa mga Pogo? Nauna nang sinabi ng PAGCOR na tutol sila sa total ban dahil lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno sa mga ito na hindi naman titigil at bagkus ay magiging patagulang ang operasyon. Ang PAOK sinabi ring hindi basta-basta total ban ang solusyon. Pati itong PAOK hindi rin agree sa total ban. Pero sila na malala na itong Pogo-Pogo na to. Hindi ko maintindihan eh. So, basically, ang sinasabi at ini-imply nito mga grupo na ito, itong PAOK, pati ang PAGCOR, hindi, okay naman yung Pogo. Masama lang talaga mga Chinese at saka pinasok na tayo ng Chinese. Kasi kung talagang nakikita mo, sabi nga nito, ito tagapagsalita nito, lagi niya sinasabi, magugulat kayo kung sino ang nasa likod ng Pogo na yan. Ganyan-ganyan pa siya eh. May sinabi pa siya gano'n. Yung pala, hindi rin siya agree na total ban. What? Ano to? Ano to lahat tong ginagawa ninyong re-reveal sa mga Pilipino na may mga ganyan?
Ibig sabihin, tinatakot nyo lang. Kasi kung talagang totoo, naniniwala kayong totoo na ganyan na kalala ang mga pogo sa atin, bakit hindi nyo na ipanukala sa presidente, ipanukala sa mga senador na itotal ba na yan? Kasi malala na talaga. Kasi nakita mo na eh. Diba? Nakita mo sa mata mo, malala no, may mga Chinese spy, may mga Chinese ganun. Kung talagang naniniwala ka, ha? Naniniwala ka na may Chinese spy. Ibig sabihin, malala. Tama, mali. O bakit ayaw nyo? Ibig sabihin, it's either hindi talaga totoo, alam ninyong hindi kayo kumbinsi na may spy, pero in-exaggerate nyo lang, o baka naman yung sinabi kong takti na ginagawa ng iba. Alam mo yung sinagawa ng iba? Raid kuno. Mga fake news na raid din. Hindi fake news. Mga fake raid. Pupunta, i-raid para Hindi ko sinasabing ginagawa nitong PAOK tip, itong PAOK kung sino man yan. Okay? Pero may mga ganong fake eh, di ba? Yung magre-raid sa Chinese KTV, pupunta lang, taas ang kamay, mga pulis, baba, dapa, mga ganon. Tapos titingnan yung bolt. Tapos wala tayong makikita sa media na ang dami nilang pinipresenta, baril, iba-ibang passport, iba-ibang ID. Walang pera. Kung meron man, barya lang yung pinakita. Pogo yun ha, pero barya lang yun nandun sa bolt. Imposible. So, meron ganun, yung tinatawag na raid, na ano talaga ang tawag dun eh, robbery. Raid robbery. Di ba? Nire-raid tapos ninanakawan. Or, ayaw nyo magbigay ha. Nagtataas kami ng katkong namin dito, ayaw nyo magbigay. Sige, i-raid namin kayo. Di ba? I-raid namin kayo kasi para taasin niya yung katkong namin. Kasi nagagalit yung si boss nagagalit eh. Kasi yung si boss, sinisingil daw siya ng boss niya. Ng katkong ng boss niya. So, dapat si katkong ni boss, may katkong pa rin siya. Tapos may katkong, ako din. Paano ako? May katkong din ako. O, diba? Hindi hold up eh. Hold up kasi parang hinold up eh. Ito talagang robbery. Ninakawan. Kinuha. As in, pumasok, kunwari, in the light of raid, pero pumasok, kinuha, ninakaw. Robbery. Diba? Hold up kasi. Hold up. Taas ang kamay. Akin yung pera mo. Ganun. Diba? Ganun yung hold up. Yung hold up. Ito hindi hold up. Ito robbery. Oh. Pag-iban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar? Kasi paano Sir, simple. Kaya sila binibigyan. Alam mo, ang lusot ng mga LGU, may permit yan sa PAGCOR eh. Kaya namin, wala kaming choice kung hindi magbigay ng permit. Tama, mali. Hello? Di ba yan ang palusot ng mayor dyan sa Pampanga, pati mayor din ng Bambang? Mayroong permit eh. Totoo naman, may permit ng PAGCOR. Anong gagawin natin? O kailangan, bigyan din namin ng permit. Hindi naman pwedeng hindi namin bigyan ng permit. Di ba? Di ba? Naglolokohan tayo eh. Naglolokohan tayo, sir. Kung wala ng permit yan, kuwari illegal na yan, walang walang turuan. Kasi sila eh. Kasi gano'n na nangyari ngayon eh. Turuan eh. Sila eh. Ano sinabi ni Remulla? Yung si Gob. Ang sabi niya, walang ebidensyang magkokonekta sa amin tungkol diyan. Di kami nagbibigay ng permit. Ang syudad, yung parang tumutula lagi. Ang syudad ng kapital, hindi kami makaroon ng permit. Yan ay sa national government, which is true. Maaring wala silang say, they have to issue or they have to allow it because they have authority from the national government. Tama, mali. Kasi nga, legal. Gawin yung ganito. Illegal lahat yan. Walang permit, wala lahat. Ngayon, pag ikaw, mayor,
meron sa syudad mo, bakit nakalusot yan? Pwede mong kasuhan yung mayor. Hindi niya ginagawa yung trabaho niya, nakalusot to. Isang illegal na negosyo. Tama, mali, di ba? Oh. Yan ang problema. Ang dami nating palusot eh. Magkakaroon kasi ngayon, totoo naman eh, magkakaroon tuloy tayo ngayon ng way o lusot pagka legal yan. Kasi na nagkakaroon ng lusot ngayon eh. Di ba? Oh, turuan sila ng turuan eh. Hindi kami nagbigay ng permit niyan, Pagcor. Oh, bakit may mga nangyayari? Kasi hindi namin pwede. Totoo naman eh. Hindi naman nila pwedeng pasukin yun. Yung LGU, hindi nila pwedeng pasukin yun kung may permit sila. Private ano yun eh. Entity na yun. Kumpanya na yun. Private na yun. Pero pwede nilang pigilan yun kung sakasakaling illegal yan. Kasi hindi na nila kailangan sabihin, anong negosyo to? Hindi nila alam. Oh, di ba? Nagiging problema po sa atin yun kapag we totally ban them. Nako, wala. Wala tayong mekanismo kung paano natin sila madideport. Walang mekanismo palusot. Sus. Yan ang tinatawag na pag gusto may paraan, pag ayaw, ang daming dahilan. Di ba? Ang daming yung palusot. Ay kung illegal yan, kasuhan nyo yung mga lunsod na napinapayag. Ay, simpleng-simple, katarantaduhan naman yan. Ang ina, gaguhan naman tayo. Sir, halimbawa, sabungan. O kunwari, yung illegal na sabungan ha, pag illegal yun, kaya lang illegal din kasi yan eh. Kakalusot din sila eh. Kaya ang hirap eh, di ba? Wetting. Yan. Hindi, kasi ang wetting, hindi naman tao yun eh. Pag may isang negosyo, yan, bahay sorry. Bahay pakangkangan. Bahay pakangkangan. Di ba? Kunwari, isang bahay na putahan, ganon. Bawal yan, di ba? Ang prostitution, bawal yan. Pero may isang bahay nandoon yung mga prostitution. Pwede ngayon hulihin ng ng mayor yun. O kaya, nuhuli ba ng mayor yun? Parang hindi rin, Parang humihingi lang sila eh. Pahingin naman babae dyan, tsaka na yung hindi ko hulihin yan. Hindi, alam mo yun, sabihin, kalimbawa yun, di ba? Pagka merong may nangyayaring hindi maganda doon, pwedeng hindi isyuhan ng mayor, pero gini-isyuhan din ng mayor eh. Bakit sa Quezon City, daming ganyan. Sa Pasay, dami rin ganyan. Hindi ko nga alam paano nakakalusot yung mga yun, Di ba? Isipin nyo, paano nakakalusot yung mga yun? Kala ko babawi lang kangkangan. Di ba? Pero meron namang mga lugar na kung saan meron pang ang nga dyan eh, ang pilosopo nga dyan eh. Hindi totoo ang pilosopo nga dyan eh. Sasabihin nila, bawal ng aquarium. Nagkaroon ng panahon na ganyan eh. Sa Quezon Avenue, bawal na aquarium. Alam mo yung aquarium, may salamin, so mamimili ka ng numero. Again kaya ako nakakapunta dyan. Hindi ako nagpupunta dyan para bilang parokyano nila. Nag-show kasi kami dyan pag anniversary. Di ba? Pagpunta doon, makikita mo may mga numero-numero yun eh. So sabi, pagbawal na yung aquarium. Tinanggal yung aquarium, tinanggal yung salamin. Tinanggal yung salamin. Alam mo nangyari? Ganun pa rin. Nakaupo pa rin yung mga babae doon. Hindi na salamin na nakaharang. Halaman na. Ganun. Di ba? Wala eh. Wala talaga. Kaya nga naman. Kasi lang ang problema doon, takaw raid yung ganun. Kung gawing legal yung pakangkangan, hindi nagiging takaw raid yun. Oy, palakpakan naman si ano to? Check. Hindi ko mabasa. Jessica Hauber. Antaray. Ano to? German. Hauber, mga ganyang pangalan. Ano yan? German. Tama po ba ako, Madam Jessica Hauber?
Kasi nag-aaral ako ng German 1 and 2. Ito, sa UP, German. Pero wala akong natutunan, di ko alam. Akala ko kasi noon, ito. Kasi kailangan kumuha ng lengguwahe, di ba? Sa school yun kailangan yan, 4 So, aral ako, sabi ko, ano kaya maganda? Naaralin ko. Kasi may mga Chinese. Ayoko ng Chinese. Ayun ko na. Spanish at saka German. Kasi magaganda sigurado magtuturo dyan. Mukhang Espanyol at saka German. Ang ina, pagpasok ko sa UP, yung itsura nung nagturo, hayop yan, matandang ay, sorry naman sa mga matanda. Hindi lahat, ibig sabihin, basta, Espanyol na lola, Sabi ko, bad trip to. So sabi ko, subukan ko na lang ng German. Magaganda mga taga-Germany. Pag ko ng German dun, hindi pala German yung nagturo. Grabe, uy! Busdada, Hindi pala German yung nagturo, panghayop yan. Akala ko pa naman, pagka ituturo ng lengguwahe, yun din yung magtuturo. Kaya ang ginawa ko, lumipat ako. Nag-aral ako ng Italian. May kwento ako. Mamaya. Pagkatapos ko, punta kayo kay Boss Dada. May bagong chismis si Boss Dada sa inyo. Maraming chismis siya. Mas maraming chismis sa akin yan. Pero piliin mo muna ako. Kauwi lang ninyo ni Coach Oli. Ay, grabe. Sigurado, ang dami nyo na naman chika niyan. Sure ako dyan. Pag mga ganyang Boss Dada, dami nyo chika niyan. O abangan nyo, maraming chika yan si Boss Dada. Sigurado ako. Chika niyan galing sa SM9. Nako. Sigurado ako may chika ka na naman ng bida-bidang mga taga Jollibee, no. Meron na papanoorin nyo si Boss Dada. May kwento na namang Jollibee yan. Yung mga nag-Jollibee. Marami kasi ngayon, usong-usong ngayon ng Jollibee. Hindi ko nga alam, Waxis tayo dapat. Di ba? Yun ang ini-endorse natin. Ba't kayo Jollibee? Anyway, tuloy natin to Pogo. Paano natin makukuha yung mga equipments nila? Paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila? Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Yon. So, ako, naniniwala ako na yung mga raid sa Pogo, yung mga na yan, gawa-gawa nyo lang. Sorry to say now that I know that you are not in favor, after sobra mong hinipe, sobra ninyong tinakot ang tao sa Pogo. Grabe. If you would know, masyasyak kayo kung sinong nasa likod ng Pogo. May pag-ganun pa kayo. Tapos, you're not in favor of gawing illegal ang Pogo o iba ng Pogo? Anong shit yan? Sorry Sorry sa term, pero nakikita mo ng matindi yung nangyayari sa Pogo. Lahat ng kasamaan nandoon. Lahat ng krimen na andoon. Tapos, hindi. Kasi kailangan natin, to make sure na natin, na mamomonitor natin. Kaya hindi pwedeng total ban. Anong kalokohan yun? Anong kalokohan? So, ibig sabihin, all of these things na sinasabi nyo sa Pogo, it's just about, tinatakot nyo lang yung tao o gusto nyo lang magalit ang tao sa China. It's not real thing. Gusto nyo lang magkaroon ng hate against Chinese. Pinalalala nyo lang. Ito lang palang kwento. Isa palang katarantaduhan yung hearing na yan. Yung hearing at least kahit pa paano, si Gatchalian, at saka, in fairness kay Gatchalian at kay Ontiveros, sila gusto nila ng total ban ng Pogo. Pero yung mga ganitong raid, wala pala, para katarantaduhan pala. Oo, propaganda lang pala nyo yan para laban sa mga Chinese. Tandaan niyo yan, hanggang hindi nyo ibinaban ang Pogo, lahat ng ginagawa ninyo against this Chinese are just propaganda. Kayo pala ang dapat
tawaging pro-Chinese. Kasi propaganda lang pala yan eh. Ibig sabihin, gusto nyo lang magalit sa China kami, China as a country, but not really dun sa mga kriminal na Chinese. Naku po. Ako, galit talaga ako. Talagang ako ayoko magalit dun sa issue ng West Philippine Sea. Ang gusto ko doon, diplomatic approach. Diplomasya. Yun ang gusto ko doon. Okay? Kasi naging effective yung ginawa ni Pangulong Duterte na diplomasya noon dahil doon nakakangisda yung ating mga mangingisda. No, pero pagdating sa Pogo, total ban ako dyan. Ibig sabihin talagang ayaw ko yan. Walang naidudulot na maganda yan. Ang mga balasubas, kahapon yan. Gusto nyo ng kwento? Kahapon merong lumapit doon sa reception ng condo. Sabi, may pagkamayabang nga dati. You have available unit here, Chinese. Sabi ko, tangina mo ha. Subukan mo lang hindi talaga ako sumakay kagad ng elevator. Inantay ko kung ano yung sasabihin kasi babae yun nasa reception eh. Pag ito binastos niya kaya pagka kasi medyo rude siya magsalita eh. Tapos alam mong talagang pogo worker eh. Sabi ko, subukan mo lang bubastos. Talagang ang yabang niya yung para bang may available ba kayo? Una-una hindi nagtatanong dapat sa reception. Tinatanong niya sa admin. Kaya nga sagot na sagot yung reception. Sabi niya, you go to the admin. You ask them if there's available ganyan-ganyan. Pag yun nagalit, talagang ako makakasagupa nun. Sasabihin ko sa kanya, what the fuck? Ano what the fuck? What the fuck? Gano'ng kadami? Ganon. Ilang pakete? Ganon. Hindi, totoo. Pag aawain ko talaga yun. Kasi, amoy danggit na nga dito. Gusto nyo pang mga amoy kiamoy. Diba? Halo-halo na amoy dito sa kondo natin. Amoy danggit, amoy kiamoy, amoy siumay. Totoo. Buongiorno. Oh, sabi ko nga, what the fuck, impact, ganun. Hindi, kaya ako ginaganyan kasi para hindi tayo marinig ni YouTube. Baka sabihin ni YouTube, nagbumura ako eh. At least kung what the fuck, PAC. PAK. Parang pakpak, di ba? Pakpak ng manok. What the pakpak ng manok? Amoy tsaa, wag ganun. Anyway, yun lang sa akin. Kaya mga kababayan, tayo po ay laging mapagmatsyag. Lagi nyo pang iisipin na naniniwala ba kayo sa mga... Kasi ang ganda na sana ng nila eh. May nahuli dito sa Bangbang. Mga ganito. Grabe. Ang tindi ng krimen. May torture chamber. May ganito. Ang dami nilang pautot. Di ba? May ganyan. May ganito. Yung pala, ayaw din naman nila matotal ban ng... Hindi nyo ba nakikitang it's a bullfrog? Diba? Imaginein mo you realize yung mga mali, nakita mo na lahat ng klase ng krimen nandoon. Tapos sasabihin mo, ayoko ng total ban. So yung pang media mo, para saan yun? Para lang magalit kayo sa Chinese. Ay, nako mga kababayan, mapagmatsyag tayo dahil yung mga yan, alam natin, ang intention lang, talagang galitin tayo sa mga Chinese, tapos, nako. Sabi ko nga sa inyo it's just the repeat of June 12, ano ba yun? 1898. Tama ba ako? 1898. Sorry nakalimutan ko na. Kailangan natin ng, para tama. June, ang unang deklarasyon ng Araw ng Kalayaan. June 12, 1898. Correct ako. Ang galing ni Banat ba? June 12, yan. Same lang ho yan. Yung ngayong panahon na ito, same lang yan. Kung dati Espanyol, yan ang ipininta noon. Ngayon, Chinese naman. Pero ang kinaibalan, totoo naman na sinakop tayo ng Espanyol noon. Kaya dapat talagang lumaya tayo noon. Pero ang punto ko dito, yung paggamit ng Amerika ng kalaban natin para sakupin din tayo. Ngayon, hindi naman tayo pwedeng sakupin ng Amerika, pero ginagamit din tayo sa kanilang sariling interes, sariling
interest nila laban sa China dahil meron silang awayan sa Taiwan at China, di ba? Kinakampihan nila ang Taiwan at tayo ay tagapaghatid lamang ng weapon nila. At syempre, bibili rin tayo, may kikita sa kanila, di ba? Pag may kumita sa kanila, may kikita din sa gobyerno. Yun. Okay, so maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo sa susunod na ating live. Panoorin niyo po si Boss Dada, si Jay Guevara, si Coach Oli. Magla-live yan, sigurado mamaya-maya. Lalo na si Boss Dada, maraming chismis yan. Pilitin nyo ha, pilitin nyo na sabihin niya yung chismis niya, ikwento niya ha. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino,